yung mga biyanan ko kung ano yung mga gagawin nila o ganun. Kasi gusto ko makasama sila ng mga bata. Kung pwede sa kanila, go kami. Kung hindi naman, ayos lang din. Minsan, pag kami naman yung may mga ganap, hindi kami makakapunta sa kanila, ayos lang din sa kanila. Nag-request nga si Mama Inday ng fried chicken. May gusto kasi siyang fried chicken na niluluto ko. So, gabi pa lang, hinanda ko na yung chicken, nilalagay ko na siya sa fridge para kinabukasan, hindi na masyadong matigas o pwede na siyang lutuin or i-marinate. Paborito ni Mama Inday ito, kaya kami kapag may gathering talaga sa bahay nila, ito lagi yung request niya. Wag na ako magluto ng iba, basta ito lang daw. Lagi yan sinasabi sa akin. Napakadali lang naman lutuin to, i-marinate. Kailangan mo lang dito ng onion powder, garlic powder, salt, pepper, chicken stock, sugar, at saka turmeric powder. I-marinate ko lang siya ng mga 30 minutes, pero kayo mga loves, kung may mga time pa kayo, pwede niyo siyang i-marinate ng overnight. Masahiin lang ng masahiin yung chicken para makoated siya lahat. Tapos na din pala si Daddy Ben na mag-breakfast. Siya lang yung gumawa ng breakfast niya. Tapos siya din yung gumawa ng breakfast sa mga bata dahil nga hinanda ako itong chicken. Pagkatapos ko nga masahiin yung chicken, nirap ko muna siya ng plastic para ilagay sa fridge. Pagkatapos nga mag-breakfast si Daddy Ben, ay nilagyan naman niya itong laruan ng bagong battery dahil nga nalobat na siya. Gusto kasi ni Carl na dalhin ito doon sa bahay ng lolo at lola niya. May mga nagawa na nga ako. So after 30 minutes nga ay kinuha ko na itong chicken dahil malapit na pala kami nga alisan. Hindi pa ako nakapagluto. So bago ko siya lulutuin, lalagyan ko muna siya ng cornstarch. Mga 2 kutsara lang yung nilagay ko dito. Tapos masahiin lang siya ulit para makoated lahat ng chicken ng cornstarch. Pagkatapos nga masahiin ng chicken ay nagpakulo na ako ng mantika. Madaming mantika yung kailangan natin kapag nagpiprito tayo ng manok para lubog na lubog siya at pantay yung pagkaluto niya. Habang ako ay nagpiprito, si Daddy Ben ay nagtimpla naman ng kanyang tsaa. So sabi ko sa kanya, timplahan na din niya ako dahil hindi na ako mag-almusal pa. Pagdating kasi namin doon sa bahay ng biyanan ko ay kainan naman din agad. Chinek ko na nga yung mantika kung pwede na siya at yung init niya ay tama na para ilagay na yung manok. Tama na nga yung init kaya nilagay ko na yung manok. Hindi ko agad ilagay lahat-lahat para naman magkaroon sila ng space. Kung ilan lang yung kasya, yun lang. At sa second batch na yung iba. Medyo malaki yung mga drumstick kaya 4 na piraso lang yung nagkasya. Ininom ko muna itong gawa ni Daddy Ben na green tea. Habang naghihintay naman ako na maluto yung manok, inasikaso ko naman yung mga bata. Pinaliguan ko na sila at binihisan na para ready na sila. Kaya minsan tayo talaga mga nanay yung laging nahuhuli sa lahat ng bagay dahil inuuna talaga natin silang lahat. Chinek ko na nga din yung manok kung pwede na siya. Baliktarin. Luto na nga yung first batch ng chicken. Kahinaon ko na yung 4. Tapos naglagay ulit ako ng panibago pa. Now the contract, there's no more cause the different name and Bago ko nga makalimutan ay kinuha ko muna yung bag ng saging. Dahil last time na pumunta siya dito sa bahay, hinatian ko siya ng saging. Sabi ko kasi sa kanya, pag pupunta ako sa kanila, idadalan ko siya ng isang bag ng saging. Para may saging na siya at hindi na niya kailangan pang pumunta sa Asian shop. Medyo malayo kasi ang shop sa kanila. Kaya kapag nag-grocery sila, maramihan na. Dahil kung paisa o 2 lang din naman, ay sayang naman sa gasolina. Kaya minsan kapag pupunta ako sa Asian shop, ay nagtatanong ako sa kanila kung may kailangan sila para isabay ko na lang. Tapos ko na nga maluto ang lahat kaya i-ready ko na siya. Pinalot ko lang siya sa aluminum foil para pagdating namin doon sa bahay, mainit pa at crispy yung balat niya. Ganitong luto ang gusto ni Mama Inday. Dahil nga ready na ang lahat at malapit na ako matapos, sinabi ko na kay Daddy Ben na ilagay na lahat ng kailangan namin dalhin sa likod ng sasakyan para hindi makalimutan. Pagpupunta kasi kami doon, lagi akong may dala ng mga bagay-bagay para sa mga bata para hindi sila maboard. Wala naman kasi playground doon sa bahay ng biyanan ko. Meron lang naman doon ay aso at yung mga hayop na alaga ng biyanan ko. O di kaya yung mga hayop ng kapitbahay at yung mga hayop na nasa bundok. Makikita nila yun. Kaso lang napakaliit. Marami ka din namang makikitang iba-ibang klase ng ibon doon kapag hapon na. Minsan, kapag swerte ka, makakita ka ng kangaroo. Kaso lang napakaminsan yun. Dahil nga, hinahunt sila ng biyanan kong lalaki. After 20 minutes, nakarating na nga kami sa bahay
bahay nila. At itinan nyo naman tong aking maalaga. Yung balat ng kangaroo, yan talaga ang una nilang kinukuha para laruan. Habang inahanda nga ang pagkain, nandito muna sila sa sala. So pagkatapos ng kainan, kwentuhan, pumunta pala si Carl at saka si Stella doon sa likod para mag-hi sa mga aso at sa mga tuta. Kaso lang hindi kami nakasamang dalawa ni Daddy Ben dahil kausap ko naman ang aming biyanan, ang aking biyanan. Dahil nga hapon na at may pasok ang ate Stella bukas, kaya nagpaalam na kami. Pinadalhan din kami ng hay ng aking biyanan para naman sa garden. Salamat sa panonood. Yan lang muna. Bye! No! No! Why? Cut. Cut. Yum? No. It's not cookie yet. Cut. Yay. Carl, pick it up, Daddy. Pick it up. No. Yes, pick it up, Daddy. Oh, wait. Ready, this. Thank you, girl. Coffee with tinapay. Is it? Yeah. Hello. You're here again. Bye. Bye. I love you, Carl. Hi again. Bye. You're back. Welcome back. Bye. And then he'll be the one who'll be crying. Let's go.